Ay, good morning po, Ma'am Weng, saka Sir Weng, at saka lahat po na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Kailangan ng taong bayan to ngayon, ayuda, lalo na ho sa sektor ng transportasyon. Bigyan nyo nga kami ng update paano ho ipapatupad yung mga fuel subsidy, ayuda ho sa mga tsuper ho natin, at sino-sino at ang mga sako po ng ayuda na yan. Opo, may dalawa po tayong, actually po sa DOTR muna, sisimulan ko yung mga programa po natin sa under DOTR budget. Meron po tayong fuel subsidy, meron tayong service contracting na sinasabi natin ng mga libreng sakay. Dito po sa fuel subsidy, ang katuwang po natin dito is DSWD, no, si Secretary Rex Gatchalian. Kung bakit tumingi tayo ng tulong at bakit inutos ng ating Pangulo na kailangan nating simulan ang ating pagbibigay ng ayuda, kasi kapag aantayin pa natin yung fuel subsidy under DOTR, medyo po merong mga requisitos o kondisyones at hindi po maibibigay kaagad. So ang napag-usapan po namin last Monday ay simulan na natin through DSWD, yung sinasabi nilang AIX program po ni Secretary Rex Gatchalian. At kung sino po naman po yung mabibigyan, iisa-isahin ko po, no? Baka meron po ako makakalimutan, but definitely ang kautusan ng ating Pangulo, lahat po ng sangay ng ating transportation, mas lalo na po yung land transport ay maisama at mabigyan ng ayuda. Ang una pong rule of thumb namin sa LTFRB, basta as long as you're regulated by LTFRB, ibig sabihin ay nakarehistro ka at ang regulating body mo is LTFRB, makasasama po kayo. At ito po yung mga sinasabi natin mga traditional na PUVs tulad po ng buses, modern at traditional jeepneys, mga taxis and everything. I think ang kaguluhan po, Sir Weng, ay yung pagdating naman sa mga ride-hailing services po natin. Opo. No? At saka yung delivery services. Mm-mm. So once and for all po, sasabihin ko po, kasama po sila. Kasama po ang TNVS, kasama po ang motorcycle taxis, kasama din po yung mga delivery services natin tulad po ng Lalamove, katulad po ng Food Panda. So lahat po sila ay kasama po. Okay. Except tricycle. Ang tricycle po kasama, Mm-mm. pero under DSWD kasi ang panggagalingan po ng listahan ay yung mga LGU po. Magkano po ulit ang ating fuel subsidy, Secretary? Magsisimula po ito sa sinasabi nating AIX po, no? Ang napag-usapan po with Secretary Rex is 5,000 po. Dati, 5,000 po. dati nasa 7,000 na fuel subsidy. Tama po ba? Magkaiba po kasi Ma'am Weng, ang pinanggagalingan po natin dito yung pondo po ni Secretary Rex Gatchalian po, no, yung AIX po. Yung sa fuel subsidy naman po natin, which is 2.5 billion under DOTR, doon po yung merong pong sinabi natin proportionate amount. Altirati po, yung kapag mas malaki yung gastos tulad ng bus, mas malaki po yung kurudo na kanilang ginagagamit, mas malaki naman po yung naibibigay nating subsidiya and down the line. Okay. Ngayon po, since AIX po ito, DSWD po, ang napag-usapan, we agreed na 5,000 across the board po. Okay. Kailan papasok yung pondong 2.5 billion ng DOTR? Ngayon po kasi ang nakalagay sa special provision po ng continuing budget natin from 2025, kailangan po, ang triggering point is the $80 per barrel for 1 calendar month. No? So kapag yan nagsimula ng pagsirit ng presyo ng langis, March 1, antayin natin hanggang March 30 at kailangan ng certification from the Department of Energy. Ganun pa man, sabi nga ng Pangulo, wag na natin antayin na mas lalong lumala ang sitwasyon. That's why we have to start somewhere and we have to start somehow. So yun po yung pumapasok yung DSWD. Incidentally, ang utos din natin sa ating LTFRB, simulan na natin yung mga papeles, yung mga dokumento upang mapagbigay na rin ang DBM ng NCA sa atin. So yesterday, natapos na natin yung mga memorandum of agreement, mga disbursement voucher, at may susumite natin by Monday sa DBM para may NCA na tayo at antayin lang natin yung certification from the Department of Energy so that DOTR, insofar as the 2.5 billion is concerned, we can start rolling it out also. Secretary, linawin ko lang kasi ang DSWD kanyo ay merong ibibigay. Cash yun, di ba? Ang cash DOTR, payout. Opo. so pwede ho makakuha ng 2 beses? Meron Maaari kayong po, AIX, meron maaari kang po. fuel. Kasi yung sa DSWD, meron din po kami dito sa ating sa fuel subsidy din po. Ang prioritize natin sa fuel subsidy natin, yung mga malalaking, yung mga bus, yan, unahin po natin. Insofar as the 2.5 billion is concerned. Sila Secretary Rex, ang DSWD,
DSWD, inuuna naman po yung tricycle drivers, tapos yung mga jeepney na mga galing sa atin yung listahan ng operators, tapos susunod-sunod na po natin yan, yung mga ibang transport sectors po natin. Dati na pong may listahan ang fuel subsidy beneficiaries. Same listahan pa rin ba yung gagamitin? Same card ang gagamitin ng mga beneficiaries na ito? Paano po yung dating wala sa Yes listahan? po. Yung sa listahan po, pinapa-update na din po natin. So this is the best time for us to update it po. No? Yung sa jeepney lang po ang nakalagay sa amin, ang master list namin is operators. That's why we're asking LGU to help us insofar as the drivers are concerned. So bibigyan namin sila ng listahan ng operators namin na dun sa kanilang jurisdiction para kasamang contact numbers para malaman natin kung sino din yung mga drivers nila. Now dito po sa master list naman po na sinasabi natin, ina-update po natin yan. Now if it's a voucher na sinasabi na same sistema ang napag-usapan natin ngayon, ibibigay namin ang pera pero hindi na kailangan pumunta pa sila sa mga istasyon. Dati po kasi yung perang ibibigay, ang gusto ng dating polisiya is bigyan mo ng subsidiya pero gagamitin para sa fuel din. Ngayon po ang sinasabi namin, ibibigay namin ng subsidiya kung sa tingin nyo mas kailangan yung pera para pampagamot, para pangkain, okay po. Kasi yung perang yan ay para sa inyo. Hindi, pero linawin natin yun kasi di ba usually fuel card ba yun? Yung pamamahagi ng fuel subsidy? Hindi po. Hindi na? O cash ngayon na? po, dati po kasi meron kaming, ang dating sistema, no, ng LTFRB, meron na po tayong land bank. No, land bank card, ATM, at doon pinapasok yung pera. Cash So we're talaga going to ipapasok. Okay. adopt the same system. At kung yung mga walang land bank, sabi ko rin sa LTFRB, magbigay din tayo ng cash payout. So ibigay natin as cash. Basta ang layunin, lahat mabibigyan. Luzon, We don't Visayas. have to be very strict in the Yun. process. Luzon, Sir- Visayas, Mindanao yan, Opo, Secretary? nationwide po. Nationwide po. Yung libre Kuya Weng. sakay po, kailan nyo ilalarga, Secretary? Ay, sorry Ma'am Weng. Libreng sakay. Nawala po. Yung libreng sakay po. Yung libreng sakay, humingi na rin po tayo ng SARO. No? At the moment na natanggap natin ng SARO, simultaneous po yan. Ilalarga na din. Nationwide din to. At ito naman ay para matugunan natin yung pangangailangan din ng ating mga pasahero. Ito yung gagawin dyan, Metro Manila lang po yun? contract servicing No ba po, yan? nationwide po ang Nationwide. libreng sakay. So meron... Ito pong programa ng fuel subsidy, Pantawid Pasada at saka libreng sakay nationwide po. Contract servicing ho, yung libreng sakay, paano ho makukuha Yes yan? po. Service contracting Service po yan, yung contracting, libreng oo. sakay po. Ibig sabihin, ang gobyerno magbabayad doon sa mga bus na kasama doon Yes sa po. programa. Bus Yeah, or- Pag sumakay babayaran ka, natin yung the same process po, no? So magpapalibreng sakay tayo, gobyerno dahil sa subsidiyan yan, ibabayaran natin yung mga qualified na sinasabi ng transport group tulad ng mga buses, no? So bibigyan natin pati mga modern jeepney yan, tinitingnan natin mga jeepney kung kaya nila maisama sa libreng sakay, isasama natin. Basta layunin ito sa two-prong attack, matutulungan natin ang ating mga super, operator, at the same time matutulungan natin yung mga pasahero. Alright, Secretary, Thank you. maraming salamat po sa oras ninyo ngayong Salamat po, umaga. Ma'am Weng, saka Kuya Weng. Salamat you, po. thank you. Good morning, Mabuhay po kayo. sir.